Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kumusta ka na, Miss Sharon? Yes, no? Parang nabusy ka last November, yung 18-day campaign. Miss Sharon. And I hope, yung mga ka-TNK natin, nasa mabuting kalagayan ngayong hapon na ito. Lalo na nga, Miss Sharon, ito na nga. Parating na naman ang Kapaskuhan at ang holiday season. Totoo yan. Kaya mga ka-TNK, sa ating pagdiriwang ng Pasko, ay sana po, ay talaga namang Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy TNK viewing sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine and sa Facebook page ng PCW. And happy TNK listening naman sa lahat ng nakatutok sa ating on-air sa Radio Magazine 1278 AM tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At sa mga ka-TNK naman po natin na hindi maaabutan ng ating live stream, meron din po tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, 738 tuwing Sabado po yan, 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At papapanood din po ito sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa AffordaBox. At mababalikan din po ang ating mga past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa Digital God Library. Pero Miss Sharon, nais lang din natin paalalahanan yung ating mga ka-TNK na bagamat global holiday ang Pasko, ay hindi pare-pareho nga yung pagdiriwang natin sa ating lahat. Habang ang karamihan sa atin, mapalad, nakasama yung mga mahal natin sa buhay ngayong holiday season, mayroon tayong mga kababayan na kahit gustuhin man nilang sumali sa mga Christmas reunion, kasi usong-uso yun ngayon, Miss Sharon. Lalo na dito sa Pilipinas. Oo, ay hindi nga nila magawa yun sapagkat sila ay nasa ibang bansa. Tama ka, Miss Honey. Kaya sa mga ka-TNK natin na nasa abroad, lalo na sa mga ina ng tahanan, saludo po kami sa inyong katatagan. Ang aming dalangin ay makapagdiwang pa rin kayo ng maligayang Pasko sa inyong sariling paraan. Siyempre, malaking bagay po yung technology. Kasama, kasi may Sharon, yung iba nga, nating mga OFW ay yung iba sa kanila kasi naging resident na rin doon sa kung nasaan mang bansa sila nandun. Kaya naman bagamat iba talaga yung Pasko dito sa Pinas. Ayan, for sure naman ay may mga nasimula na rin silang mga sari-sariling Christmas traditions kung saan man silang bansa naroon sa kasalukuyan. Yes, I agree, Miss Honey. Pero syempre nais nating ipabatid sa lahat ng mga migrante at maging mga emigranteng Pilipino na mayroon pa rin kayong pamilya dito sa ating bansa na nakikiselebrate sa inyo in spirit. Yes, Miss Sharon. At hindi natin sila makakalimutan, At lubos ang ating pasasalamat sa kanilang mga sacrifice. Kaya naman, kasama pa rin namin kayo sa bawat pagdiriwang at kasalo namin kayo sa hapagkainan. In spirit nga, Miss Sharon. Yan, actually, Miss Sharon, malaking bagay rin yung di ba? Uso ngayon yung video calls. Correct.
yung may video calls, pwedeng online, magkita-kita pa rin. Kaya sa lahat po ng mga OFWs, yan, see you online Yes. po. Ayan, sa ating mga Noche Buena. Yes, Miss Honey. At kukunin na rin namin ang pagkakataon na ito na batiin kayo ng Happy International Migrants Day. Nito lang pong December or kahapon lang, December 18. At bukod sa International Migrants Day, Miss Sharon, ginugunita rin ngayong Disyembre ang Month of Overseas Filipinos. Kaya sa lahat po ng ating mga OFWs, this month and this episode is especially for you. Pero bago natin ituloy ang ating talakayan, dumako naman tayo ngayon sa ating hashtag #SaySaTNK. Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag #SaySaTNK. At dahil ginugunita nga natin ang Month of Filipino Overseas, ito ang ating Say sa TNK question / Poll of the Week. Ayan. Alin sa mga sumusunod ang dapat mas palakasin ng gobyerno para sa kababaihang OFWs? I-like po. Like. Ayan, mag-comment kayo or mag-react ng like kung financial literacy at savings programs. Yan, react naman ng heart or love kapag legal assistance and protection. React po kayo ng care kung healthcare and mental health support. React naman ng wow kung career retraining at skills development. And sad react kapag protection laban sa exploitation or abuse. Ayan, nakapost na po yan sa ating PCW Facebook page at sa ating Gadvocates Community Facebook group, kung saan pwede po kayong mag-comment, mag-react, at syempre mag-share din ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-8454-814 at babasahin po namin ang inyong insights bago matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. At mga ka-TNK, upang pag-usapan kung bakit nga ba naging Month of Filipinos Overseas ang December, may makakasama tayong maya-maya lamang mula mismo sa Commission on Filipinos Overseas. Sino kaya siya? Abangan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento at hikain at tagumpay ng kababaihan.
Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Overseas Filipino Women, hindi lang remittance kundi resilience, kasama po natin ngayong araw live via Zoom ang Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Walang iba kundi si Undersecretary Maria Arlene Borja. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon po, Miss Sharon and Miss Honey. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Umpisahan na po natin ang talakayan bilang panimula po, Yusek. Maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga ka-TNK ang Commission on Filipinos Overseas? Sino-sino po ba ang mga clients ng CFO at anong services po yung binibigay niyo po? Okay, una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa PCW at sa Tinig ng Kababaihan sa pag-invite po sa Commission on Filipinos Overseas dito po sa inyong programa para pagbibigay din po ng platform sa amin para mapakilala nga po ang Commission on Filipinos Overseas. Just to give you a short background, 1 year pa lang po ako sa Commission on Filipinos Overseas. And nakakahiyaman pong sabihin, nung time po na na-appoint ang aming secretary, Secretary Dante Clink ang II, was the first time that I heard about Commission on Filipinos Overseas. Sobrang grateful nga po kami na binibigyan nyo kami ng platform para maipakilala po ang Commission on Filipinos Overseas kasi marami po talaga ang hindi nakakakilala. Okay, so short background po, ang Commission on Filipinos Overseas po ay itinatag sa bisa ng Batas Pambansa bilang 79. At yan po ay na-establish po kami June 16, 1980. So 45 years na po ang Commission on Filipinos Overseas. At ang aming mandate po ay isulong, pangalagaan, protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga overseas Filipinos. So naitanong nyo nga po, sino-sino nga po ba yung mga kliyente? So sa ngayon po tinatawag na namin silang constituents ng Commission on Filipinos Overseas. Ang amin pong mga constituents, una na po dyan ang ating mga Filipino permanent migrants or mga permanent residents. Ito po yung mga Filipinos na pinili na po na mag-settle permanently sa ibang bansa. So ito po ang pinakaunang distinction or pinakamalaking distinction namin sa Department of Migrant Workers na may jurisdiction naman po sa mga temporary migrants. Pero so bukod po sa mga Filipino permanent migrants, kasama din po sa constituents namin ang mga Filipino spouses at partners ng foreign nationals. So yung mga Filipinos po na mag-aasawa ng mga foreign nationals, kasama po sila sa mga kinoconsider natin na overseas Filipinos. Kasama na rin po ang mga descendants ng overseas Filipinos at Filipino youth migrants. Pati na rin po ang mga naturalized citizens na at dual citizens. Ito po ay nakapaloob mismo doon sa Batas Pambansa bilang 79. Gayon din po ang mga participants ng mga exchange visitors program at au pair programs. So ang unang-una pong mga ginagawa namin para sa mga constituents namin is bago po sila umalis ay nagbibigay po kami ng iba't ibang klase ng pre-departure orientation seminar bilang paghahanda po sa kanila bago po sila umalis at pumunta po sa ibang bansa para manirahan na po doon. So para po sa ating mga permanent migrants, tinatawag po natin na pre-departure orientation seminar ang ginagawa natin for them. Ito po ay para sa mga adult na mga migrants. At dito po, ang mga dinidiscuss natin is kung paano po sila magsisettle sa ibang bansa. So, just this week, actually, may nire-review akong handbook at doon po, kasama po doon kung ano yung mga dinidiscuss namin. So, bago pa lang sila umalis, yung mga pre-departure requirements nila, hanggang sa pagdating po nila sa airport, pagdating po nila sa ibang bansa,
at kung ano yung mga dapat nilang malaman tungkol sa mga karapatan po nila doon. Reminders din para alamin nila kung nasan yung mga Philippine embassies and consulates, paano sila magsisettle, kung bibili ba sila ng bahay or magre-renta sila, yung mga labor requirements, labor laws, pagkuha ng IDs, ng mga driver's license. Kasama po yan sa mga dinidiscuss natin for TITOS. Meron din po tayong tinatawag na guidance and counseling program para naman po ito doon sa mga mag-aasawa naman po ng foreign nationals. Kasi tayo po nire-recognize po natin na magkaiba po ang kultura ng mga Pilipino sa kultura po ng mga foreign nationals. So tayo po ay gumagawa ng guidance and counseling program para po ma-prepare na po natin ang ating mga kababayan, ng mga Filipino marriage migrants na sa expectations nila na magkakaroon po talaga ng differences in culture, kung ano yung mga i-expect po nila kapag po nakapangasawa po sila ng foreign nationals. At ang mas mahalaga pong function itong guidance and counseling program ay isa po itong tool para po ma-prevent ang ang mail order spouse scheme or human trafficking naman. Meron din po tayong tinatawag na peer counseling programs para naman po sa mga youth migrants natin. Sa kanila naman po yung mga issues kasi nila is yung culture shock or bullying. So ito naman po, specialized topics naman po para sa ating mga youth migrants. Sa mga au pair participants naman po, meron po tayong tinatawag na country familiarization seminar. So doon naman po dinidiscuss natin kung ano yung mga karapatan nila bilang mga au pair. Pinapaalalahanan po natin sila na ang au pair program po hindi po yan trabaho kundi isang cultural exchange program. So doon po dapat entitled sila or bigyan sila ng kanilang host family ng pagkakataon na mag-aral ng language course doon sa kanilang host country. Okay, so yan po ay sa pre-departure pa lang. Bukod po dyan, meron pa rin po kami mga programa na diaspora engagement naman po. So sa ilalim po ng pamumuno ng aming Secretary Dante Clincang, we are slowly, hopefully pala maging faster na, shifting the focus of the Commission on Filipinos Overseas sa diaspora engagement because we recognize that our overseas Filipinos are our partners in national development. So, ang work po namin hindi po nagtatapos sa nagbigay na kami ng orientation, okay na po yan. Hindi po ganun. Marami pa rin po kaming ginagawa kahit po sila ay nakaalis na. So, meron po kaming tinatawag na Balink Bayan program. Parang ito pa isang one-stop portal naman where we engage with local government units. At doon po sa website na yon maaari pong ma-access ng ating mga kababayan na overseas Filipinos yung website at magkaroon sila ng access sa iba-ibang services ng government natin, and then pwede rin silang mag-explore doon ng business and investment opportunities. Meron din po kaming tinatawag na lingkod sa kapwa Pilipino program naman, kung saan ang CFO ay parang nagiging conduit po. Tinutulungan po natin, alam naman po natin na tayo mga Pilipino, kahit saan mang sulok tayo ng mundo, tayo po ay naturally matulungin sa ating kapwa. So kahit nasa ibang bansa na po, gusto natin magpadala ng tulong. So through our link appeal, ito pong ang Commission on Filipinos po overseas ay tumutulong sa ating mga donors para yung tulong po nila ay maipaabot po natin sa kanilang mga intended beneficiaries. And gusto ko lang din pong i-mention, isa pa sa mga program namin ay ang Youth Leaders in the Diaspora. So yung ating mga Filipino youth migrants po kasi sa ibang bansa, na-observe po ng ibang mga consulates na
marami pong mga Filipino youth ang hindi na po pamilyar sa ating language, hindi na po pamilyar sa ating kultura. So, mahalaga po itong youth leaders in the diaspora dahil ini-invite po natin ang ating mga youth migrants para magkaroon ng cultural immersion po dito sa Philippines, para turuan sila ng language, and then dinadala po natin sila sa iba't ibang mga heritage sites, sa iba't ibang landmarks dito sa Philippines para po mas maging familiar sila sa culture natin. And actually, just very recently, nagkaroon po kami ng super short lang po na youth leaders in the diaspora. Kasi supposedly po mga 1 to 2 weeks po namin siya ginagawa. Pero may nag-special request po sa amin very recently, just around 1 or 2 weeks ago lang, 1 day lang po, na youth leaders in the diaspora. So ang ginawa po ng Commission on Filipinos Overseas through our project management division ay tinala po sila sa Intramuros at nagkaroon po sila ng parole making activity. So ito po again ay para maging familiar po sila sa culture ng Pilipinas. So ito po mga programang ito is our way of doing our mandate na i-connect ang ating mga kababayan sa Pilipinas politically, economically, and culturally. Wow. Thank you. Ang dami palang ginagawa ng CFO. And ayun nga, maraming iba't ibang type yung kanilang mga mga constituents. Yes. Yes Yusek, po. nabanggit nyo po kanina yung ating mga kababayan na nag-aasawa po ng foreigner. So, Yes po. syempre po, meron po tayong mga kababaihan na mga marriage migrants. And madalas Yes nga po, humaharap po sila sa isolation and even vulnerabilities po, pag nag-ibang bansa na po sila. Paano po sinisiguro ng ating gobyerno, syempre po sa pamamagitan po ng CFO, na may sapat po silang kaalaman tungkol dun sa ano ba yung mga rights nila pag nandun na sila sa ibang bansa, And yun nga po, saan sila hihingi ng tulong, for example, kapag nakaranas po sila ng pang-aabuso dun sa bansa na pupuntahan nila? Opo. So tama po yan, kahit po meron na pong women empowerment, considered pa rin po ang ating mga kababaihan to belong to the vulnerable sector. Kaya po ang Commission on Filipinos Overseas, under po mismo sa Anti-Mail Order Spouse Scheme, pati na rin yung Expanded Anti-Trafficking Act, kami po ay naatasan para mag-conduct nga po nitong guidance and counseling program para sa ating marriage migrants. Una po, again, it's a tool to prevent yung mail order spouse scheme at yung anti-trafficking. Pangalawa, binibigyan na po natin sila ng discussion, dinidiscuss natin sa kanila kung ano yung mga challenges na maaari nilang kaharapin kapag nag-asawa sila ng dayuhan at kung ano yung mga karapatan nila bilang Pilipino at kung paano sila hihingi ng tulong in case of domestic violence. So, ito po, ine-emphasize din po namin, alamin po kung nasaan ang ating mga Philippine embassies at ang ating mga Philippine consulates kasi sila po yung may physical presence po abroad at kung paano rin po sila kukontakin. Ang Commission on Filipinos Overseas po, meron din po kaming minamanage na hotline. We call it the 1343 action line. You can also reach us through that at mag-report po doon ng mga incidents nga po ng violence or ng abuse. Reachable din po kami through our social media pages. So bukod po dito sa guidance counseling programs na ginagawa po namin, ay meron din po kaming community education program naman. Na ito po, bago pa man sila umalis papunta sa ibang bansa, those na nagko-consider pa lang na baka parang gusto kong mang ibang bansa. As early as that, na kino-consider nyo pa lang,
nagbibigay na rin po kami ng mga seminars. Mhm. Ano- Also po, O, sige po. sorry po. Sige po. Yes. Ano pa po? Sige. Okay, so idadagdag ko lang po. Ang Commission on Filipinos Overseas din po ang chair ng Interagency Council Against Trafficking Advocacy and Communications Committee. So, IACAT Advocom po. At bilang chair po kami ng IACAT Advocom, marami po kaming ginagawa ng mga information campaigns, mga webinars, na nagpapaalala po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga karapatan nila or ano yung mga red flags at kung paano po lalapit sa mga authorities po to report yung mga incidents of violence and abuse. Mhm. Ito naman po, follow up po dun sa kanina question. Yung ano naman po yung pinakamalaking challenge na naranasan po ng Filipino, na mga nararanasan ng mga Filipino immigrant women o permanenteng naninirahan po o residents dun sa bansang yung foreign country sa usapin ng paghahanap ng trabaho, pag-alis ng stigma o yung pag-integrate sa workforce nung country na nandun, kung saan nandun sila. Ayan po. Isa po siguro sa malaking hamon dyan ay ang language barrier. Kasi hindi naman po lahat ng ating migrants papunta sa US. So, marami pong mga bansa na hindi English ang kanilang primary language. So, syempre po napaka-importante po ng communication para po makapag-integrate sila sa workforce or sa ibang bansa. So, isa po yung malaking challenge sa kanila. So, hinihikayat din po natin ang ating mga immigrants, mga kababayan natin na paalis pa lang na kailangan po ay mag-take din po sila ng mga language courses, especially those na po sa non-English speaking countries. Second po, hindi naman po natin mai-deny na hanggang ngayon po ay meron pa ring diskriminasyon sa mga not only sa Filipinos, yung sa mga foreigners, diba, pag pumupunta tayo sa ibang bansa. So, isa rin po yan sa mga kinakaharap po nila. At saka para in case naman po sa mga marriage migrants, isa po pala sa challenge nila ay cultural difference naman po. Correct. Ayan po. Para naman po, nabanggit nyo rin po kanina, Yusek, no, yung mga au pair na participants natin. Yun lang yung mga kababaihan po na nandun po sila madalas sa Europe yata ito, no? Paano Yes po po, opo. kayo tumutulong na bantayan din po yung karapatan nila, no? Laban dun sa yung iba kasi parang labis-labis na yung pagtatrabaho dun, tapos underpaid, ganyan. Ano po yung mga steps na ginagawa natin? Okay po. So, uulitin ko lang po yung sinabi ko kasi yung au pair program po is supposedly a cultural exchange program kung saan po yung ating au pair, Filipino au pair, pagpunta po sa host country nila, yung host family po ay patitirahin po sila dun sa bahay nila and supposedly po light household chores lamang po ang ipapagawa sa kanila at up to 6 hours per day lang na light household chores. Kaya po lagi pong kakaroon ng misconception about sa au pair na parang nagtatrabaho sila. Pero hindi po sila kino-consider as workers. Kaya nga po hindi rin po sila under ng DMW. Pero nire-recognize po natin na marami nga pong nangyayari na naabuso. So instead of yung light household chores lang, sila mayroon po tayong mga kababayan na nagiging biktima na lagpas-lagpas po dun sa hours yung pagpapatrabaho sa kanila, tapos hindi lang po basta household chores at meron din pong hindi talaga sila pinapag-enroll sa language course, which is actually a requirement dapat dun sa au pair program. So ang ginagawa po namin dyan, again po, before pa lang sila umalis, nagkakaroon na po tayo ng country familiarization seminar, kung saan doon po natin dinidiscuss kung ano ba talaga ang au pair program, ano yung mga karapatan nila, ano dapat yung working hours, dapat tatanggap sila ng allowance, tapos nire-remind din po natin sila na kailangang familiar kayo sa kung ano yung nakalagay sa kontrata nila. Also, again, very important ang pakikipag-ugnayan sa Philippine embassies at saka sa consulates. Para naman po tuloy-tuloy na malaman namin kung ano yung condition nila,
meron po kaming tinatawag na kamustahan program. Okay. So, ito po, online lang, nakikipag-meet po kami sa kanila para tanungin po sila kung kamusta na po sila, kung meron po ba silang mga kailangan or may mga pwede po bang gawin ang Commission on Filipinos Overseas para po sa kanila. Meron din pong Interagency Committee on Au Pairs na ang chair po ay Commission on Filipinos Overseas at patuloy po ang pakikipag-ugnayan namin sa Department of Foreign Affairs, sa DOLE at sa DMW para po ma-update na po natin yung guidelines natin sa au pair programs. Okay. Paano naman po hinihikayat ng CFO ang mga permanenteng Filipina residents, no, na maging aktibo sa politika at komunidad sa kanilang bagong bansa bilang paraan po ng empowerment at pagtataguyod po ng Pilipinas? Oh, okay po. So, para po naman maging active sila sa politics, importante po na ma-exercise po ng ating mga overseas Filipinos ang kanilang right na bumoto. So, it's their way of participating sa politics natin. And we do that by coordinating or working with the Commission on Election. So, this year nga po, before the midterm elections, nagkaroon po tayo ng lecture kung saan ang representative po ng COMELEC ay nagsalita or nag-discuss po kung paano po mag-register for overseas voting at kung ano po yung procedure naman sa pag-cast ng vote. And after that po, and within this year din, pumirma rin po ang Commission on Filipinos Overseas ng MOU with the COMELEC kung saan mag-aalat po kami ng konting space sa aming registration area at ang representative po ng COMELEC ay magre-register naman po ng ating mga immigrants para sa overseas voting po. Ayan. Okay. Maraming salamat po, Yusek, no, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Yan, unang pa lang yan, unang part. Samantala mga Ay, ka-TNK, puputulin po muna natin ang ating usapan para sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya.
Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy po ng ating episode na pinamagatang Overseas Filipino Women, hindi lang remittance kundi resilience. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Undersecretary Maria Arlene Borja mula sa Commission on Filipinos Overseas. Ayan. Welcome back po, Yusek. Yan, tanong lang po Thank you namin, ano po ba yung programs natin, no, para sa mga immigrant women? Kasi nabanggit niyo po kanina, yung sa youth, meron tayong program. Pero sa mga, mga kababaihan po, meron po ba tayong specific programs para po mapanatili yung connection nila, no, yung sa roots nila dito sa Pilipinas. And syempre, kasama na rin po yung support dun sa kanilang family dito sa Philippines. Opo. Yung para po sa pagsuporta ng ating mga kababayan dito sa pamilya nila sa Pilipinas. Una po, alam po natin yan na ang mga Pilipino, pagka pumunta na po yan sa abroad, talagang nasa isip po at puso natin na tumulong po sa ating pamilya at magpadala po ng remittances. So para po matulungan po sila doon, meron po kami tinatawag na Kapit Ka webinars o Kaalamang Pinansyal tungo sa kaunlaran na webinars. At doon, ito po ay isang financial literacy training or webinar. At dito po ay dinidiscuss natin kung paano po yung maayos na pag-manage or pag-handle po ng income at ng remittances ng ating mga kababayan. At bukod po doon, para sa safe na remittance naman, na kikipag-partner po kami. Medyo marami na po kaming partners na financial institutions, no? At pinibigyan po natin sila ng konting time sa ating mga pre-departure orientation seminars para magbigay po or mag-discuss ng options para sa ating mga kababayan kung paano po yung safe na pagpapadala ng remittances po nila sa kanilang mga mahal sa buhay po. Okay. Ano naman po yung mga benefits ng dual citizenship at paano po makakatulong sa mga babaeng emigrante ito upang magkaroon ng mas matibay na legal standing at political voice both po abroad and sa Pilipinas? Apo. So ang dual citizenship po, of course that would give Filipino immigrants yung rights at benefits sa parehong bansa. So, ibig sabihin yung mga rights at benefits nila dito sa Pilipinas at rights at benefits nila doon sa kanilang host country. So, para sa mga babaeng emigrante, napakahalaga po nito dahil binibigyan sila ng mas matibay na legal standing tulad ng protection sa kanilang civil rights at political rights, pati na rin sa property rights nila dito sa Pilipinas. So, sa civil rights po, maaari na po silang pagkaroon din ng business or ng profession dito sa Pilipinas. Politically, pwede po silang mag-participate. Doon nga po sa binanggit ko na pagboto. At property rights po, maaari po silang mag-acquire ulit ng properties dito sa Pilipinas. Siyempre po, magiging active din silang mamamayan ng Pilipinas kapag po lumahok sila sa overseas voting. In addition po, dadagdag ko lang po. Sige lang po. Okay, magiging accessible din po for them yung government programs both sa host country at dito po sa Pilipinas. Ayun pala ang advantage ng dual citizenship. Yan. Yusek, no, dahil pang matagalan nga po, for immigrants, no, pang matagalan yung pagtira nila sa ibang bansa. Meron po ba tayong mga napapansin or mga experiences po ng ating mga kababayan doon, no? Tulad ng challenges po sa, halimbawa, mental health, ganyan. And ano po yung support na naibibigay po sa kanila? Okay po. Katulad po nung nabanggit ko kanina, nagkakaroon po kami ng mga kamustahan na with our immigrants, no. At doon po sa mga kamustahan na iyon, nababanggit po talaga ng ating mga overseas Filipinos na nakakaapekto din po sa mental health nila yung pagiging malayo sa pamilya at
kakaroon sila ng anxiety, emotional strain, homesickness, lalo na raw po kapag winter season. So actually nire-request nga po nila sa amin na kung magkakandak po kami ng pamustahan, sana daw po winter kasi parang mas malungkot daw po yun. Ayun, So, may effect ang opo. season. Yes po. So yun nga po, yung kamustahan na yun, isa po yun sa way namin para ma-check kung kamusta na po sila. At marami po sa kanila ang sobrang grateful, thankful dahil sa kamustahan. Kasi nagkaroon sila, kahit online lang po yung meeting na yun, nagkaroon sila ng chance na may makausap na mga mga kapwa Pilipino na nasa ibang panig ng bansa. And dun din po sa kamustahan, minsan nag-i-invite po kami ng experts sa psychology para talagang i-discuss din po sa ating mga overseas Filipinos paano nila i-handle yung mga challenges na yun, yung anxieties po na nararanasan po nila. Yusek, follow up ko dun kaninang question regarding dual citizenship, meron na po ba tayong update, although regarding yung, di ba, yung sa US na parang tinatanggal nila yung dual citizenship nila, ano po ang update kung meron lang po kayong maibabahagi? Okay po. Wala pa pong official na nilalabas din po yung US. Although, meron pong, based po sa pagtanong-tanong namin sa mga kinauukulan, meron nga daw pong bill, but hindi pa naman po siya actually in effect or naipapasa. Ayun. But we are closely monitoring po yung mga batas po, not only with US but sa iba-ibang bahagi ng mundo that would affect our overseas Filipinos. Okay, sino po yung mga natatanging Filipina immigrant leader na kasalukuyang pong tumutulong sa mga kababayan sa grassroots level sa abroad at paano po sila sinusuportahan ng CFO? Okay po. Medyo marami na rin po tayong mga Filipina immigrant leaders, no, na nagsisilbing haligi ng suporta, inspirasyon at proteksyon para sa ating mga kababayan. Magbabanggit lang po ako ng dalawa. Una po si Ma'am Elvira de la Cruz, mula po siya sa Morocco. Siya po ay nagtatag ng Filipino Society of Morocco at sa pamamagitan nitong FSM ay aktibo siyang tumulong sa mga OFWs na nakaranas ng pang-aabuso, labor exploitation at mga legal issues. Bilang pagkilala po kay Miss LV, siya po ay ginawaran ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, Banaag Award noong 2024. At yung nakikita po ng ating mga ka-TNK sa screen, siya naman po si Ma'am Zita Cabais. Siya po ay nagmula naman sa France. Isa po siyang dating na domestic worker. At ginamit niya po yung kanyang personal na experience tungkol sa exploitation bilang mission niya na pamunuan ang mga labor rights workshops, language classes at support programs para sa mga Filipino domestic workers and migrants. At naging malaki po ang kanyang kontribusyon sa pagpa-legalize ng status ng mahigit sa 180 na undocumented Filipino workers. At siya din po ay ginawaran natin ng PAFIO Banaag Award noong December 2024 po bilang pagkilala po sa naitulong po nila. So bukod po sa nire-recognize po natin kung ano po yung mga naging contribution nila, ang Commission on Filipinos Overseas po ay patuloy po na nakikipag-ugnayan dito sa ating mga leaders para po mag-explore pa sa kung ano yung pwede rin nating maitulong sa kanilang advocacy po. Okay. Kaka-inspire naman si yung dalawang naging at least na-recognize, no, yung kanilang efforts, Miss Sharon. Yan, salamat po Yusek sa inyong
ibinahagi, no? Sa pagkakataon Thank you pong po. ito, alamin naman po natin, kasi kanina may papol po tayo sa ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong po natin sila kung alin po sa mga sumusunod yung nais nilang palakasin pa ng gobyerno, no? Para sa mga ating mga overseas Filipinos. Ayan. 21% po ang nag-react ng like. Ibig sabihin, nais po nila yung financial literacy and savings programs. 29% naman po ang nag-react ng love. Gusto raw po nilang palawigin pa yung legal assistance and protection. 20% naman po sa mga nag-react ay nag-react ng care. Sabi po nila ito ay healthcare and mental health support. 14% naman po ang nag-wow, nais po nila ng career retraining at skills development, habang 16% ng mga nag-react ay nag-sad reaction po, no? Ibig sabihin po nito ay nais po nilang palawigin yung protection mula sa exploitation at pang-aabuso. At ito naman ang kanilang mga insights, Miss Sharon. Yes, sabi ni Sean Kyle Flores, para sa akin, mas dapat palakasin ng gobyerno ang job offerings at opportunities sa mga government agencies para sa kababaihang OFW. Mahalaga ang mga programang ito upang mabigyan sila ng desenteng trabaho at pagkakataong maglingkod at magserbisyo sa bayan. Sabi naman po ni Queenie Rose Atip, actually for me, dapat lahat yan ay palakasin ng gobyerno para sa ating mga kababaihang OFW. Focusing on only one aspect won't be of much help. Lahat naman po kasi ng mga yan ay dapat natatanggap ng mga kababayan natin, lalo na para sa mga kababaihan. Mas magiging magaan po ang trabaho at buhay nila kung solid ang tulong na matatanggap nila sa lahat ng aspeto mula sa ating gobyerno. At sabi naman po, or say naman ni Christian Ibana, dapat tiyakin ng gobyerno ang kaligtasan ng mga kababaihang OFW sa pamamagitan ng mabilis na tulong at sapat na proteksyon laban sa pang-aabuso upang pangalagaan ang kanilang karapatan at dignidad. Yan, salamat po sa mga nagbahagi sa ating say sa TNK. Yan, hingi naman natin ng reaction. Ano naman ang say ni Yusek Borja sa say ng ating mga ka-TNK? Actually po, nag-agree po ako sa comment nung isa nating ka-TNK, no, na lahat po naman itong nabanggit natin ay importante at dapat pong tugunan ng gobyerno. At kami naman po sa Commission on Filipinos Overseas, kasama na po ang iba pang migrant serving agencies, ay patuloy po na nakikinig po sa pulso ng ating mga kababayan. At patuloy din po kami na magde-develop ng mga programa na makakatulong po sa ating mga overseas Filipinos. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. At bilang last po, meron po ba kayong payo para po sa ating mga kababaihan na nagpaplanong maging permanent resident o emigrante sa ibang bansa? And last message nyo rin po, ngayong Month of Overseas Filipinos. Okay po, para po sa ating mga kababaihan na nais po na maging permanent resident sa ibang bansa o kaya po ay nais po mag-asawa ng foreign national, tandaan po na meron pong Commission on Filipinos Overseas at kailangan po na dumaan po sana tayo at umattend po tayo ng pre-departure orientation seminar or na guidance and counseling program. Malaki po ang maitutulong ng mga programa na ito upang kayo po ay maging handa sa magiging pamumuhay ninyo po sa ibang bansa. Wag po sana ninyong isipin na burden po ang pag-attend po ng seminar. Ito po ay very educational and very helpful. Opo. So, umattend po kayo dito not just for the certificate but for your preparation as well sa yun nga po sa magiging buhay po ninyo sa ibang bansa. Hinihikayat din po natin ang ating mga kababaihang immigrants na gumamit din po sila ng ligtas na channels sa pagpapadala naman po ng mga remittances na pinaghirapan nila na i-share sa kanila pong mga mahal sa buhay. At gusto ko na rin pong samantalahin po ang chance na ito para i-highlight po ulit yung mga programa ng Commission on Filipinos Overseas na nabanggit ko po kanina. Ang Balinkbayan, again, it's an online portal. Ito po ay in partnership with several local government units. So, i-check nyo po kung merong Balinkbayan portal ang inyong mga LGUs para ma-check nyo po doon kung at makakuha kayo ng mga access sa services po ng inyong LGUs and pati na rin investment and business opportunities para po sa mga nais din na mag-share ng kanilang blessings at mag-donate po sa mga beneficiaries. Meron po kami ulit Lingkod sa Kapwa Pilipino program at para po sa mga youth migrants na gusto pong kilalanin ang pinagmulan nila, ang kulturang Pilipino, meron po kaming youth leaders in the diaspora. And lastly po, just a reminder na maging matatag, responsable at proactive po tayo sa pagharap po ng hamon. Ang Commission on Filipinos Overseas po, marami po kaming mga social media pages. If you want to reach out to us, hanapin lang po, meron kaming Facebook, Instagram accounts. You can message us there and we will try to assist you in any way we can po. Maraming salamat po, Undersecretary Maria Arlene Borja, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. At syempre, regards din po at maraming salamat sa lahat po ng bumubuo sa Commission on Filipinos Overseas. Thank you po, Maraming salamat din po. And Merry Christmas po. Merry Christmas same po. sa inyo po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK nating nais po nating mapasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Armelita V. Villavilla and sa Social Marketing Section ng CareMD na bumubuo sa TNK Production Team. Tandaan ang mga paglaklakbay ng ating mga overseas Filipino workers, lalo na ang mga kababaihan ay higit pa sa halaga ng remittance. Sila ang mga makabagong bayaning nagtataglay ng unwavering courage, unconditional love at undeniable resilience na nagbibigay dangal sa ating lahi. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Ang tagumpay nga po ng bawat OFW sa ibayong dagat ay tagumpay ng ating paglalakbay tungo sa isang mundo kung saan may pagkilala, respeto at pantay na oportunidad para sa lahat ng mga Filipino. Muli, Happy Overseas Filipino Month po sa lahat ng OFWs. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa labas ng kahon, may mga sigabong pagtinig.